Maglaan tayo ng ilang oras para malaman kung bakit dapat tayong mamuhay, alinsunod sa mga katuruan ng Diyos at Biblia. Lumipat tayo sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Diyos mismo ang lumikha ng langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Dito, nasusulat na, sinabi ng Diyos. Sa ibang salita, ibig sabihin, nagsalita ito ng Diyos mismo, tama? Sa unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag gamit ang kanyang salita, at ibinukod ang liwanag sa kadiliman. Nagpatuloy ang kanyang gawain ng paglikha sa ikalawang araw, ikatlong araw, at iba pa. Makikita natin ang proseso ng pagpuno sa lupa, gamit ang kanyang salita ng isa-isa. Kaya masasabi natin na ang lupa ay ang paglikha ng Diyos, naganap na nalikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang buhay ng mga isda ay pinakamainam pag ito ay nasa tubig. Sa parehong paraan, dahil ang lupa ay gawa sa salita ng Diyos, pinakamainam ito para sa salita ng Diyos. Kaya hiniling ng Diyos sa mga taong nabubuhay sa lupang ito, na huwag kailanman magdagdag o mag-alis ng anuman sa kanyang salita. Tingnan natin ang mga salitang ibinigay sa Genesis chapter 6. Sa chapter 6 verse 9, nasusulat, ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid. Ano? At walang kapintasan. Sa ibang salita, sakdal siya. Ang ekspresyong sakdal ay hindi karaniwang ginagamit sa Biblia. Ang lalaking ito ay inilarawan bilang sakdal, habang nabubuhay sa mundo na ginawa, gamit ang salita ng Diyos. Paano siya naging sakdal? Nasusulat na, kaya't kayo ngay maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Mahirap na hanapin ang mga ekspresyon kung saan inilalarawan ang isang tao bilang sakdal. Gayunpaman, inilarawan si Noe bilang sakdal. Ang sakdal ay ang ekspresyon na sumunod sa kanya. Nasusulat na siya ay sakdal noong kapanahunan niya, at lumakad siya ng tapat kasama ng Diyos. Lumipat tayo sa verse 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong, at pairan mo ito ng alcaitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Lumipat tayo sa verse 18. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay sasakay sa daong, ikaw, ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman at magsasakay ka, sa loob ng daong ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito. Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, dalawa sa bawat uri ang isasama mo, upang ang mga iyon ay manatiling buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain at imbakin mo, at magiging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ano? Ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Dahil ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya sa chapter 6? Siya ay inilalarawan bilang sakdal noong kapanahunan niya. Ano man ang iutos sa kanya ng Diyos, sinunod ni Noe ang lahat kung ano ito. Ito ang pananampalatayang mayroon siya. Nang sinunod at tinupad ni Noe ang mga utos ng Diyos ng tama, naligtas si Noe at ang kanyang pamilya. Ganito ang 8 katao, kabilang si Noe, ay nakatanggap ng mahalagang pagpapala na kaligtasan.